tingnan po natin ang ating sarili. Pwede po tayo makiumpukan sa kanila, pero hindi nakikiayon kung kaya ng ating kakayanan. Baka tayo ang madala, imbis na madala natin sila sa Panginoon, baka tayo ang madala. Hindi po bawal makiumpukan sa kanila, pero kailangan ay tayo ang makakadala sa kanila. Hindi po ikaw, hindi tayo ang madadala nila. Opo, hindi bawal. Ngunit kailangan dito, ano ang magagawa mo para sa kanila. Hallelujah. Tingnan po natin. Namatay na tayo sa pagkakasala. Tayong mga Kristiyano at totoong naglingkod sa Panginoon, namatay na tayo sa pagkakasala. Yung mga una nating gusto, mga una nating pagkatao, ano mang gusto natin, mga makamundong gawain. Mga nandito sa libutan, lahat ng ito. Yung mga gusto natin, mga maling gawain, namatay na tayo doon, ibinaw na yon. Ibinaw na yon. Okay? Komportable ka pa o masaya ka pang mabubuhay sa ganon? Yun po, pakiramdaman po natin ang ating mga sarili. Komportable pa ba tayo na tayo ay mabubuhay sa ganon o nahihirapan na tayo? Pagka ayaw na natin yon, praise God. Pagka ayaw na natin yung praise God. Pagka naawa ka na sa mga taong gumagawa ng ganon, praise God. Bakit? Sapagkat ang espiritu mo ay espiritu na ng Diyos. Hallelujah. Iba na ang priority mo, iba na ang mga gusto mo sa buhay. Kahit nandito tayo, tandaan po natin, ang mundong ito ay hindi natin mundo. Lagi pong ginagawa at sinasabi niya. Ito po ay wilderness. Napakaraming tinik dito, pero nandito tayo, hindi tayo hiwalay. Kailangan po natin tayo nandito. Sabi nga ng Biblia, tayo ay araw-araw na nakikibaka sa mundong ito. Ano po yung pakikibaka? Pakikibaka po ito na hindi tungkol sa laman at tugo. Pakikibaka sa spiritual. Pakikibaka sa pamamagitan na baka tayo ay matalo. Baka ikaw ay mahila ng sanlibutan na ito na imbis na tayo ay makahila sa mga kaluluwa na nasa sanlibutan pong ito ay baka tayo ay mahila. Yun ang pakikibaka natin sa sanlibutan pong ito. At ang katapusan po ng pakikibaka sa mundong ito, yung sabi ni Apostol Paul, yung pagkatapos ng mabuhay nito ay yung crown of life. Yun po yung katapusan ng pakikibaka sa mundong ito. Hello? Tandaan po natin, ang Diyos lamang ating sandigan, katulad ng nakaraan. Tingnan niyo po. Ayaw ko po maka-open. Marami pong, ito, real talk lamang po. Marami pong nagsasabing mananampalataya. Sabi nila, ito, real talk po tayo. Totohanan lamang po ito. Kahit anong mangyari sa akin, hindi ako magpapabakuna. Kasi ang bakuna ko ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi may mga nagsasabi sa one world government, o ganyan-ganyan, etc. Di po ba? Kahit anong mangyari, mga ganun po dapat di sinasabi, ginagawa. Nasa sayo. Nasa sayo po. Kung ayaw mo talaga, panindigan mo. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi sinasabi. Yun po ay nasa sayo ginagawa. Hallelujah. Kapag sinabi mo na po yan, nabawasan ka na ng energy. Nabawasan ka na. Sinabi mo na kasi. Pag sinabi mo na, nako, maaaring hindi mo na magawa. Opo. Ganun po ang pakikibaka sa pamamagitan ng pananampalataya. Katulad po na nangyayari kayo, maging mahirap ka, maging mawalan ka. May Panginoon ka naman. May Panginoon naman tayo. Nawawala ba yung Panginoon? Hindi. Ang Panginoon ay laging nasa sa atin. Ang Panginoon ay laging nasa sayo. Ngunit kung minsan tayo lumalayo, kung minsan kasi. Kung minsan kasi naman tayo po ang lumalayo, yung Panginoon laging nandyan yan. Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon ay tayo ay laging nasa Kanya. Yung pakiramdam natin ay iba na. Ang pakiramdam natin ay hiwalay na sa mundo. Samantalang kahit tayo nandito pa sa mundong ito, ay hiwalay na tayo. Hallelujah. Ano po ba yung mga handa natin gawin? Namatay na tayo sa pagkakasala. Tanggalin na natin yung mga gusto natin na yun. Hiwalay tayo. Alam niyo po, kakunti lang ang Kristyano, mas madami, hindi. Mas madami ang kaisipan na nasa sanlibutan kaysa ang kaisipan na nasa Panginoon. Mas kukunti. Ang problema, kung minsan yung mga nasa Panginoon, minsan nahihila pa ng sanlibutan pong ito. Hello? Nawang mangyari sa atin. Huwag sana mangyari sa atin na nahihila pa. Hallelujah. Hindi po tayo magpaka-hypocrite sa pamamagitan ng mga problema. Lahat po tayo nagkakaroon. Huwag tayong magmalaki sa kayang-kaya ko ang mga pagsubok na yan. Kayang-kaya ko ang lahat yan. No!
Hindi natin kaya. Hindi natin kaya lahat ng pagsubok dito sa mundong ito ang nagpapagaan yan kung bakit nagiging kaya natin dahil sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. 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 Ayun po, tapos na tayo sa mga una nating buhay. Ipangipaglaban na lang natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ano po yung pakikipaglaban? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pakikipaglaban sa pananampalataya yung nagpapatuloy sa iyong faith. Nagpapatuloy tayo sa Panginoon kahit anong maganap sa buhay mo. Yun ang battle. Huwag po tayong mangyari na kung tayo ay nagkaroon lamang ng maikling suliranin, nanlulupay-pay na tayo. Huwag nawang mangyaring ganun po. Na ang Panginoon sasabihin at parang wala na tayong Diyos sa buhay. Hindi. Hindi po. Kumapit tayo sa Kanya. Sinabi po ng Panginoon yan. Lahat ng problema yan ay magaan dahil ang pamatok ng Panginoon ay magaan. Opo? Hallelujah. Hallelujah. Verse 3. Ano po sabi dito sa verse 3? Hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Lahat po tayong mga bautismuhan kay Kristo Jesus. Ano yung bautismo? Hindi lamang po tubig. Ang tinutukoy po dito ay hindi lamang po tubig. Sapagkat ang bautismo sa tubig, ito lamang po yung pagganap sa utos. Ang pagbautismo sa tubig ay pagganap lamang ito sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit 10 beses tayong bautismuhan, kahit 20 beses tayong bautismuhan, yung pagganap sa totoong bautismo, yung pagkamatay ng Panginoong Hesukristo, kung hindi natin masusunod, yung doon pa rin tayo sa dati, useless yung belting bautismo sa tubig. Opo, pagganap lamang po ito sa utos. Ang totoong bautismo, yung pagganap doon sa naging kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung naging kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Lumapit po siya sa atin. Tinubos niya tayo. Tinubos niya tayo. Anong katubusan? Sa mga kasalanan lahat. Alam niyo po, kung walang Panginoong Hesukristo tumubos sa atin, anong mangyayari sa atin? Ang layo pa natin sa Diyos Ama. Ang layo pa natin sa Diyos Ama. At alam niyo po, kung wala din Panginoong Hesukristo na tumubos sa ating mga kasalanan, siguro lahat ng baka ay ubos. Lahat ng tupa, lahat ng kambing. Kasi bawat kasalanan, mag-aanay tayo. Ano po yung bautismo ng kanyang kamatayan? Repentance. Forgiveness, repentance. Repentance na lamang po. Isang taos-pusong paghingi ng patawad at presto, tatanggapin tayo ng Ama sa langit. Ganun po. Kaganda ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya po, huwag nawang masayang sa ating lahat ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Alam niyo po sa mga hindi mananampalataya, kung hindi pa sila nakatanggap sa ating Panginoon, kung hindi pa sila totoong naging mananampalataya, useless sa kanila ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Useless, walang kabuluhan sa kanila ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Totoo po yun. Ganun po yung katotohanan at katotohanan ng nagaganap. Paano po magiging makabuluhan sa kanila? Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, kung hindi naman nila tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. At nandun pa rin sila sa mga makamundong kaisipan at makamundong bagay na ginagawa nila sa sanlibutan pong ito. Nasaan yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus? Nasaan sa kanila yung pagpapagahirap ng Panginoong Hesukristo sa krus? Wala. Opo. Ngunit sa mga tumanggap sa Panginoon at sa mga nakinig at sa mga tumanggap mula sa kanyang puso nagsisi, tumanggap sa ating Panginoon ay nagkaroon ng kabuluhan ang pagpapahirap at ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa verse 4, ano po sabi dito? Tayo ngay
nangalibing. Tayo po ito, sinasabi. Mga believers po ito. Lahat po, nang binanggit po dito sa Romans chapter 6, verse 1 to 4, mga believers, yung mga ang buhay nasa Panginoong Jesucristo. Tayo ngay nangalibing. Nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalawalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Dinan po natin. Hallelujah. Hallelujah. Paano tayo nakalakad bilang mananampalataya? Nakalakad tayo sa panibagong buhay. Hindi dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung pagkatubos doon sa mga kasalanan, sa yung naging sinanda, redeem. Yung paglakad natin ay natapos, hindi po sa kamatayan. Dahil kung ang kamatayan lamang ng ating Panginoong Jesucristo ay doon nagtapos, hindi po. Ano pong sabi? Dahil sa pagkabuhay na maguli, ganon tayo makakalakad sa panibagong buhay. Dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng panibagong buhay. Amen? Sino po ang gustong ang Diyos ay patay? Pakitaas po ng kamay. Ako lang. Hindi. Tama po kayo, walang nagtaas. Ang Diyos po natin ay buhay. Amen? Ang Diyos natin ay hindi patay. Ang Diyos natin ay buhay sapagkat siya ay nabuhay na maguli sa mga patay. At ang kanyang pagkabuhay na maguli sa mga patay, yon ang dahilan kung bakit tayo makakalakad at magkakaroon ng paglakad sa panibagong buhay. Tingnan niyo po. Amen! Hallelujah! Kaya po pag nananalangin tayo, tandaan po natin, lahat ng nasa sa loob natin, manalangin tayo. Dahil ang ating pinapanalanginan ay hindi po patay, kundi buhay. Amen? Ang Diyos natin ay buhay, hindi patay. Doon tayo nakakalakad. May panibagong buhay tayo na tayo ay lumalakad dito sa mundong ito. Kahit dito ay madaming tinik. Alam niyo po, yung Bible, nagsasabi na ang mundong ito ay puro tinik. Hello? Ang Bible ay nagsasabi na masukal nito. Wilderness. Hello? Bakit kaya? No? Dahil dito tayo matitisod, dito tayo pwedeng magbago, at dito rin po tayo sa mundo pwedeng matisod. Opo? Pwedeng matisod, pwedeng magbago. Sabi nga nila, yung backslider daw, pag once you are saved, you are saved. Totoo po yun sa present. Once you are saved, you are saved. Kaya po ngayon, saved ka, mabuti pa nga, ops, mag-rapture na. Nirapture na tayo ng Panginoon, kinuha tayo. Wow, saved ka eh. Kasi in present, saved tayo. Pero bukas, o kinamagahan, kalawang araw, naging magnanakaw ka, naging rapist tayo, you are saved pa kaya? No. Paano pag nag-rapture na nun? Hindi ka na saved. Maliwanag po? Once you are saved now. You are saved, mabuti pa mag-rapture na. Lord, rapture na kaya, kunin mo na kami, kasi save ako now. Totoo po yun. Amen! Pero pag natisod ka sa sanlibutan kong ito, natinig ka, pero hindi ka naman lumapit sa Panginoon, umaray sa mga tinig at nagpakanublob tayo sa mga tinig, you are saved? You are saved? No. Pag nag-rapture, sasarahan ka pa nga tayo ng pinto eh. Di po ba sa kasalan, di ka na makakapasok? Yun po ang katotohanan, patagal ng pinagtatalunan. Once you are saved right in the presence. Ngayon saved tayo. Yes Lord, kunin mo na ako. Sabi ko sa iyo, saved. Pero pag bumalik ka, hindi, kasi may mga free will po tayo. Hinahayaan po ng Diyos yung mga free will na yan, kung saan mo gusto, masama, sa mabuti. Paano yung choice mo, yung free will mo, ginawa mo yung gusto ko sa masama. You are not saved. Maliwanag po, para tapos na po ang pagtatalo sa lahat pong usapin na yan. Hallelujah. You are saved, yes, in the presence. But in the other day, di po ba,
Naging mga ngalunya tayo, naging rapist, naging holdupper, nagnakaw, ng mga ano pa ba yun? Anong tawag sa pagnanakaw sa gobyerno? Halimbawa, corrupt. You are saved? No, hindi. Ganon po yung totoong pananaw sa kaligtasan. Kasi po kung laging saved, once you are saved, gagawin kong dahilan yan, gagawin kong sanggalan yan. Saved naman pala ako, magpapakarangyan ako, magkukuha na ako ng madaming babae, kukuha na ako maraming kayamanan, kukuha na ako ng mga bribery, o ng mga, ano tawag doon, magtetepit na ako, ano pa ba, yung pagnanakaw sa gobyerno, yung binanggit ko kanina, di po ba? Kasi gagamitin ko dahilan yun, I am saved, I am saved. Ayun po, tandaan po natin, hindi po natin gamitin na dahilan ang Biblia para gumawa ng masama. Hallelujah. Hallelujah. Alam mo po, pag gumawa ng masama, yung dinadahilan ang Biblia pag gumawa ng masama, sino yon? Sino gumawa ng ganon? Devil. Di po ba? Nag-uusap niya ang Panginoong Hesukristo. Sino nakakaalam ng pag-uusap ng Panginoong Hesukristo at di Satanas? Di po ba? Nasusulat. Tinukso ang Panginoong Hesukristo. Anong sabi ng David? Nasusulat. Tumalon ka sa bangin. Kasi nasusulat, aalalayan ka ng iyong mga anghel. Di ba? Ang ganda ng ang ganda ng paglilindlang nitong devil na ito. Di ba? Ang ganda ng pananalita. Sige nga, tumalon ka sa bangin. Sapagkat nasusulat, ibig sabihin ay ginamit niya yung kasulatan na Biblia. Sapagkat nasusulat ay aalalayan ka. Pag tumalon ka, aalalayan ka ng iyong mga anghel. Di po ba? Ganon po ang panlilinlang. Pag ginagamit ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng panlilinlang, ito po yung pananaw ng devil. Hallelujah. 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 Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Siguro po memorize na po natin ito lahat. Pero kung minsan hanggang memorize lang. Baka naman yung damdamin natin na hindi ganon. Baka naman yung kaisipan natin na hindi ganon. Mahirap po kasi pag puro memorize lang. Ako aaminin ko, hindi po ako magaling mag-memorize ng Bible. Verse to verse, chapter to chapter. Hindi po ako magaling dyan. Pero pagka nabasa ko po yan, pagka binasa ko, itinatatak ko po hindi sa isip. Hindi sa isip, alam niyo po kung saan ko tinatatak? Dito sa puso. Kasi pag sa isip, memorize. Sobrang galing mag-memorize ng mga chapter, verses. Kabisado mula chapter 1 ng Genesis hanggang sa last chapter ng pahayag, ng Revelation. Alam niyo po, magaling. Pero, tandaan po natin, pag puro isip lang, kagalingan ang mangyayari. Pero sa puso. Pagka na-memorize po yon at napunta sa puso, walang kawala. Kasi pagdating sa puso, ramdam po talaga yan. Ramdam mo na ikaw ay talagang totoong Kristiyano. Pag nasa puso mo na talagang totoong Kristiyano ka, hindi ka naman magagalit sa mga nasa sanlibutan. Hindi ka magagalit sa gumagawa ng mali. Alam mo kung saan ka magagalit? Doon sa ginagawa niya, hindi doon sa tao. Doon sa ginagawa niya kasi mali, at doon sa tao, mahahabag kayo. Mahahabag kayo. Ganun po yung totoo na ang Word of God ay nasa puso, hindi nasa isip. Alam mo po, nung maliit pa ako, nung pagkanahonan, ang daming Word of God nasa isip. Bakit ko po nasabi? Nagpapagalingan sila, nagdidebate sila, nagpapagalingan sila ng verse for verse, word by word, nagpapagalingan sila. Maliit pa ako, yung tatay ko kumisa nagiging moderator sa isang debate. Alam niyo po, pagalingan na nangyayari. Pero nasaan yung Word of God? Di ba wala dito sa puso? Nandun sa kaisipan. Kaya po yung debate na yan, mula noon, nang mahimasmasan ako at itinuwid ako ng Panginoon, ay namumuhay ako sa mga debate na yan.
Alam niyo ba kung bakit ko ako namumuhi? Kasi nagkakaroon ng pagalingan. Ang Word of God ay hindi po ito pagalingan, kundi pahambulan, maging humble tayo, at ang Word of God ay itatatag po natin sa ating puso. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Pakiramdam ko po parang nasasalaula yung Word of God. Nagsisigawan sila, pagalingan. Ang points nila, bakit sila nagdedebate? Ito po, may points din naman. Bakit sila nagdedebate? Kasi ang gusto nila, pag totoo sila, magkakuha sila ng membro. Makahikayat sila ng mga tao. Opo, ganon yung points nila. Para ikaw nga ay mapunta kayo saman sapagkat kami ang nanalo, kami ang totoo. Opo, pero ang totoo, nasa puso mo, tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit anong reliyon mo, hindi tayo mag-uusap sa reliyon. Hindi tayo mag-uusap sa pangalan. Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa puso mo. Kahit hindi tayo nagta-church dito sa Bethany. Kahit nagta-church ka lang doon sa Pilapil, doon sa bukid. Pero pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, sincere mong tinanggap at pasakot ka sa Kanya, tinalikuran mo ang iyong mga gawa, at sinundan mo ang dapat ng ating Panginoong Jesucristo, you are saved dahil nagpasakot ka. Hindi sa pangalan. Bakit hindi sa pangalan? Kasi kung lahat na pangalan, ang daming pwedeng ipangalan na churches sa Bible. Ang daming pwedeng ipangalan. Magtatalo-talo pa ba tayo sa pangalan? No. Siyasatin natin ang ating sarili. Siyasatin natin yung puso natin kung talagang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Not in the religion. Not in the name of the religion. Not in the minister, kung sino mang ministro. Kung sino mang pare, kung sino mang kung sino man. Kahit magaling yung inyong preacher, kahit magaling yung inyong missionary, kahit magaling inyong pastor, pero ikaw ay hindi mo naman tinanggap sa sarili mong totoo, sa puso mo yung Panginoong Jesucristo.